Ngayoy panahong marapat, panahon ng pagliligtas. Araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po naman kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, ang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan ng malakas ang salita ng Diyos. At magsiupo kayo sandali. Gabay at pag-asa. Pakiulit.
Yan daw ang inyong paksa, gabay at pag-asa ng parokya tungo sa pagkakaisa. Alam nyo, napakagandang niyang paksa ninyo dahil ngayon po ay Jubilee year at lahat po tayo ay tinuturing na Pilgrims of Hope, no? Saan po ba ninyo inilalagay o saan kayo humahanap ng pag-asa kapag medyo pinanghihinaan ka na ng loob, no? Yung ibang mga tao kasi pag medyo mabigat ang laban, umaasa sa mga pamahiin. Magpaputok kayo ng malalakas pag bagong taon para lumayas ang masasamang espiritu sa bahay niyo. Kahit ako, aaminin ko sa inyo, hindi ko kayang palayasin ang masamang espiritu sa bahay niyo, lalo na kung doon nakatira. Kasabay niyo pang kumain, katabi niyo pang matulog. Mahirap yung palayasin. Asawa niyo yun, no? Tiisin niyo na lang kasi. No? Yung maghanda ka ng mga bilog pag bagong taon para masagana ang pagpasok nito at umunlad ang ating buhay. Maghanda kayo ng mga bilog na prutas. Kung bilog na at kulay pula, mas maswerte. Diba? Lalo na kung bilog na bilog, pulang-pula, tulad ng queso de bola. At walang kasing swerte kung malulunok nyo ng buo yung queso de bola. Oh. Subukan nyo sa bagong taon. Huh? Nakaburol na kayo, nakadungaw pa yung queso de bola. Anong kinamatay niyan? Patay gutom sa queso de bola. Minsan ganyan. Diyan tayo humahanap ng pag-asa. Yung iba naman, magpahula nga tayo. Bakit ganito yung takbo ng buhay natin? Hirap na hirap tayo. Magpahula ka. Huwag kayong umasa sa mga ganyan. Diba? Sabi ng isang lalaki, pare, anong zodiac sign mo? Hindi niya alam kung ano yung zodiac sign. Para hindi mahalata, sabi niya, ikaw muna pare. Ako, Cancer ang zodiac sign ko. Goiter akin. Pare, wala namang zodiac sign na goiter. Ano ka ba? Biro lang yun, pare. Biro lang. Ulcer. Ulcer talaga, ulcer. Ulcer. Sablay pa din. Huwag tayong umasa sa mga bagay na ganyan. Kaya nga ngayong araw na ito, ang pag-asa ay buhay na buhay. Kaya nga sasabihin ng iba, bakit nga ganun, Father? Lahat naman ginagawa ko, lagi na ako nagsisimba. Bakit parang ang dami-dami ko lalong problema? Kala ko pa naman, pag simba ka ng simba, tapos nagnonobenaryo ka pa ng 9 na araw kay San Jose. Akala ko si San Jose, ipamamagitan ka sa Ama, sa Diyos, para gumaan ang buhay mo. Bakit ang dami namin problema? Akala ko pa naman, pagpapalain ako. Buti pa nga yung kapitbahay ko, Father. Yun nga, hindi nagsisimba eh. Pero ang ganda-ganda ng takbo ng buhay, yun pinagpala. Alam nyo, hindi ho pinagpala ang taong walang problema. Dahil una sa lahat, wala naman hong taong walang problema. Yang katabi nyo, kahit mukhang maayos ang itsura, meron pa rin yung pinagdadaanan. Oh. Tanungin nyo, may problema ka ba? 1, 2, 3. Ano sabi? Wala kang pakialam. Lahat naman talaga tayo eh. Kahit kaming mga pare, dumarating sa mga yugto ng mga pagsubok, may isang pare nga, ang laki ng problema. Paano? May isang doktor nagkaroon ng relasyon sa sekretarya. May asawa na yung doktor eh. Yung sekretarya nagdalang tao. Sabi ng doktor, magtago ka ha. Walang dapat makaalam nito. Ayoko masira yung pamilya ko. Nagtago yung sekretarya. Nung 9 na buwan ng nagdadalang tao, manganganak na. Pinuntahan ng doktor. Tuntuhan yung doktor. Meron na tayong solusyon sa problemang yan. Meron akong pasyenteng pare, may bukol sa sikmura. Ganitong gagawin natin. Papaanakin kita. O operahan ko ang pare. Itatabi ko ang sanggol sa pare. At sasabihin ko, Father, isa pong himala. Hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Gano'n nga ginawa. Pinaanak, inopera, tinabi yung sanggol. Natural nagulat yung pare paggising. Doktor, anong ibig sabihin nito? Ba't meron sanggol sa tabi ko? Father, isa pong himala ang nangyari. Hindi pala bukol. Sanggol ang laman ng inyong sikmura. Imposible naman yun. Paano kung manganganak? Kaya nga, himala!
Pinagalitan pa yung pare. Naniniwala naman po kami sa himala. Kaya walang magawa ang pare. Himala daw eh. Di inuwi yung sanggol sa kumbento. Lumaki yung bata. Pero nung 15 years old na yung bata, hindi na makonsensyang itago ng pare ang sikreto. Tinawag niya yung bata. Halika, at may pagtatapat ako sa'yo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Siya nanganak eh. Bakit ang mga papa ba nanganganak? Siyempre mama. Laki ng problema. Lahat naman tayo dumara sa mga pagsubok na ganyan. Walang nakakaligtas sa atin. Yung mga sandali na parang wala kang kabuluhan sa mundo, minamaliit ka ng iyong kapwa-tao. Sabi nung tatay ng babae sa nanliligaw na lalaki, alam mo, yung anak ko, mahal ko yan. Ang gusto ko, ang mapangasawa niyan, yung may natapos. Tapos tinitigan yung nanliligaw na lalaki, may natapos ka ba? Minamaliit agad yung kapwa. Sabi nung nanliligaw, meron naman po. Anong natapos mo? Abogasya? Hindi po. Medisina? Hindi po. Engineering? Accountancy? Hindi po. Anong natapos mo? Natapos ko po yung sentensya ko sa bilibid. Napatay ko kasi yung tatay ng dati kong nililigawan eh. Ang dami kasing tinatanong. May tatanong pa ba kayo? Diyan ka lang, gagawa na kita ng merienda eh. No? Minsan, ingat kayo sa pangmamata ng kapwa. Yung iba hindi makapagpigil sa sarili. Maliit na nga, minamaliit mo pa. Minsan nawawala sa sarili dahil sa sobrang sakit na kanilang nadarama. Marami sa atin may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kanino kayo hahanap ng pag-asa? Sabi nga dito, kung meron man sa ating naliligaw ng landas, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, lahat nga ng mga nagpapahid ng abo, pumalakpak. Nung Miyerkules ng abo. Diba? Anong sinabi? Ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay magbabalik. Sa madaling salita, mamamatay ka din. Pakiulit habang nakatingin sa katabi. 1, 2, 3. Yan. Para maalala natin, saan ba tayo patutungo? Diba? Ang katapusan hindi natin pwedeng iwasan. Pwede lang natin itong paghandaan. May pare, nagsisermon, masyadong madamdamin yung sermon ng pare. Sabi niya ganyan, sa katapusan ng mundo, magkakaroon ng taggutom, malalakas na lindol, digmaan, bayan laban sa bayan, magdidilim ang langit, babagsak ang mga bituin. Nanginginig yung batang nagsisimba. Sabi, Mami, may pasok ba bukas? Tinakot niyo eh. Hindi naman kailangan maging nakakatakot ang katapusan. Dahil ito'y bahagi pa ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, alam natin na death is not the end of life. It is a part of life. Isang panibagong kabanata lang ng buhay. Ito yung parang yugto na kaya na nating ibulalas, sabihin ng tao sa ating puso. Father, I am ready. Pakiulit. Wag masyadong malakas. Baka madinig kayo. Bigla kayong kunin. Father, I am ready. Ganun lang muna. Yan lang yung yugto na yon na kaya na nating sabihin, Father, into your hands I commend my spirit. Sino nagsabi nun? Si Jesus sa krus, di ba? Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Yan lang yung yugtong yun. Kaya bilang mga Kristiyano, alam natin, talo na natin ang kamatayan dahil tinalo na ito ni Kristo. At sa kanyang tagumpay, kasama rin tayo na nagtagumpay dito. Kaya ang pag-asa sa atin, kahit sa harap ng kamatayan, buhay na buhay ang pag-asa. Lalo pa kung ang pag-asa mo ay inilalagay mo sa pagbibigay gabay. Kasi minsan may mga taong naliligaw ng landas, kailangan ng gabay, no, para sila ay makabalik sa matuwid na landas. Kaya nga sa totoo, pinakamainam na hanapan ng paraan para kayo magkaroon ng pag-asa, ang pagbibigay gabay. Yung pang
tutuwid. At ito hindi isang mungkahi. Ito'y obligasyon. Huwag niyo sabihin, Father, ang tigas ng ulo niya, sawang-sawa na ako niyan eh. Pag may nakikita tayong hindi tama, magsalita tayo, sabihin natin sa kanya, nasa lubong mo yung kaibigan mo dyan, miyembro ng Daughters of Mary Immaculate, yan, DMI, nasa lubong mo, kapansin-pansin, meron siyang muta sa mata, may kapintasan, sabihan mo. Father, baka magalit. Sabihin nyo kasi sa magandang paraan. Di mo, Sister, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa, meron. O, di ba? O. Natawa pa siya. Talaga, hati tayo. O, gano'n. Kasi DMI naman kayo eh. Ganun lang yun. Pasahero sa jeep, sumakay, kapuna-puna, paghakbang sa estribo. Kitang-kita ng lahat ng tao sa loob ng jeep, bukas yung zipper. Sumakay yung bukas zipper, bababa yun, bukas pa din zipper. Walang magsasabi sa kanya na may kapintasan siya, pero lahat nakikitingin. Sabihan nyo, gabay na nagbibigay pag-asa na ang tao kahit may mali, pwede pang magbago, pwede pang bumuti, basta may gabay. At ikaw ang magbibigay nito. Di ba? Sabihin mo sa kanya, excuse me sir, your window is open. The bird will fly. Sabihan nyo! Ang masama pa sa ugali natin, hindi na nga natin sinasabihin yung tao sa kapintasan niya, pero pinangingwento natin sa iba. Mga marites, tignan mo yung mama, bukas ang zipper. Hanggang umabot sa driver yun. Yung mama, bukas ang zipper. Kaya sabi ng driver, sukle ng mamang bukas ang zipper. Alam niya na may pasaherong may kapintasan. Kahit nakatalikod siya, kasi ipinangwento mo lang ang mali sa kanya, pero hindi mo siya kinausap para bigyang gabay mo at maituwid niya ang kanyang mali. Maraming nabubuhay sa dilim. Kayo po ay mga nasa liwanag. Totoo, Father? Oo. Nagsisimba pa kayo eh. At hanggat ginagawa ninyo ito, hindi kayo naliligaw ng landas. And dami ko pong pagkakulang, Father. Dami kong kasalanan. Alam nyo, ang kasalanan natin, kahit ganong kalaki, kahit ganong karami, maliit lang yan na patak sa malawak na dagat ng pag-ibig at pagpapatawad na binibigay sa atin ng Diyos. Di ba sabi rin sa kanta ni Ray Valera, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinner ka man. Ganun. Yan ang pag-ibig ng Diyos na dapat nating taglay sa ating kalooban para lagi tayong may pag-asa sa ating puso. Hindi tayo pwedeng maligaw hanggat kayo'y kumikilala pa sa ating Panginoon, sa ating minamahal na patron, si San Jose. Palakpakan niyo ang ating patron. Yung mga taong nangungumpisal, kumikilala pa rin sa pagpapatawad na handog ng Diyos. Anong sabi sa pagbasa nung kahapon, linggo? Ang tumatawag sa pangalan ni Jesus at nananalig na siya'y binuhay na muli ay may buhay na walang hanggan. O, kita nyo? Paano kayo panghihinaan ng loob? Ba't kayo mawawala ng pag-asa sa buhay? Kasi, Father, marami na akong kabiguang pinagdaanan. Marami na akong pagkakamaling nagawa. Alam ninyo, sa buhay naman talaga, marami tayong mga sandali ng kabiguan. Yung iba kasi pag nabibigo, ayaw na. Ayoko na, Father, maghanap ng trabaho kasi 3 beses na ako nag-apply. 3 beses na akong nabigo. Ayoko nang sumubok. Ayoko na kasing mabigo. Ako, Father, ayoko na pong mag-take ng board exam. 2 beses na bumabagsak. Ayoko nang sumubok kasi ayoko nang mabigo. Ayoko nang magmahal kasi lagi lang nila ako niloloko, Father. Ayoko na talaga sumubok kasi ayoko na mabigo. O itong payo ko sa inyo. Pag sumubok kayo, pwede kayong mabigo. Pero pag hindi kayo sumubok, bigo na agad kayo. In life, when you try, you might fail. But if you do not try, you already failed. Ang gusto lang naman makita ng ating Panginoon, ng ating Ama, ay yung bang patuloy tayo nagsisikap makabangon sa tuwing tayo matutumba.
Yun lang. Na sa tuwing tayo masusugatan, gusto niyang makita na hinahanap natin ng lunas. Na kapag tayo naliligaw, nakikita niya, hinahanap natin ng daan para makabalik. At kapag tayo nagkakasala, gusto niyang makita, marunong tayong umamin at humingi ng tawad. Yan lang. At hanggang nandyan kayo, kahit ano pa ang nagawa nyo sa inyong nakalipas, yaan ay walang saysay sa Panginoon. Lagi nating tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang lampasan ng ating kasalanan. Kaya ngayon, iniisip ko nga, Father, parang masama yata akong tao eh. Kasi paulit-ulit lang ako ng aking kasalanan. Wala hong taong masama. Yang katabi nyo, kahit mukhang hindi papahuli ng buhay, oh, mabait yan. Sabihin nyo, paalala nyo sa katabi nyo, alam ko mabait ka. 1, 2, 3. Sabi, walang taong masama kasi walang ginawang masama ang Diyos. Kung ang Diyos ang gumawa sa atin, paano kayong sasama? Eh, sabi sa Bible kasi, nung ginawa ang langit at lupa, God saw it was good. Ginawa ang halaman, ang hayop. Sabi sa Bible, God saw it was good. Pero nung ginawa tayong mga tao, ang sabi sa Bible, God saw it was very good. Paano nyo buburahin ang likas na kabutihang nakatanim sa ating pagkatao? Kabutihang tinanim ng Diyos, hindi nyo yang kayang burahin. Kahit anong gawin nyo sa buhay nyo, mananatiling mabuti ang inyong puso. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Mabibigo tayo ng 1, 2, 10, 20. Mabibigo kayo ng maraming beses, pero hindi kayo pwedeng mabigo habang buhay. Basta wag lang kayong sumuko, hindi kayo pwedeng matalo. No? Tayo ay madadapa ng maraming beses, pero hindi tayo pwedeng madapa ng habang buhay. Ang importante, pakita sa Diyos na patuloy tayong humahanap ng pag-asa sa Kanya. Kaya nga, kung saan kayo tatakbo kapag kayo ay nahihirapan sa buhay, don't walk away from God. Walk towards God. Walk towards Saint Joseph. Dahil ang inyong patron na inyong pinagpupugayan ngayong araw na ito at sa iba pang araw na daraan ay siguradong nakikita ang inyong pagmamahal sa Kanya at sa pamamagitan ni San Jose, anuman po ang inyong kahilingan sa nobenaryong ito ay inyong makakamtan sa Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Palakpakan po natin ang ating patron.